Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-55 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang kapahamakang bunga ng pagsasabuatan. Naghahaponan sina Kapitan Tiago, Linares, at Tia Isabel habang si Maria Clara ay hindi nagugutom at nakaupo sa harap ng piano, kasama si Sinang na palihim na nagbubulong sa kanya. Habang hinihintay ni Maria Clara sa Crisostomo Ibarra, napagmasdan niya ang mga kilos ng mga nakapaligid sa kanya, lalo na si Padre Salve na may kakaibang atensyon at pagmamasid. Sa pagdating ng alas 8, nagsimulang tumunog ang orasan, na sinundan ng pagpasok ni Ibarra na nasa lugmok at malungkot na anyo, kaya't naalarma si Maria Clara at Sinang. Di naglaon, narinig ang sunod-sunod na putok at sigawan mula sa labas. Ang mga ito sa bahay ay nagkakandarapaan at nagtangkang magtago. Si Tia Isabel ay lumuhod at nagdasal ng taimtim. Sa Kapitan Tiago ay namumutla at naghandog ng sakripisyo sa Birhen, at si Linares ay hawak ang kutsara na tila nag-aalala. Magkayakap sina Maria Clara at Sinang sa takot, ngunit si Crisostomo ay nanatiling tila bato, hindi makakilos at namumutla. Patuloy ang kaguluhan. Pabigla ang pagsara ng bintana, putok ng mga armas, at sigaw ng mga tao sa labas. Tumawag ang komendante sa tulong ni Padre Salve, ngunit hindi agad ito nakalabas dahil sa takot. Nang lumabas sa wakas si Padre Salve, napagtanto ng lahat na pinatay na ng tulisan ang komendante. Agad nag-utos si Tia Isabel kay Maria Clara at Sinang na pumasok sa kanilang kwarto at tiyaking ligtas ang kanilang pinto. Samantala, si Ibarra ay lumabas rin sa bahay, ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang katawan at paligid. Halos hindi niya matindig ang kanyang mga paa at tila umiikot ang mundo sa kanyang paningin. Nakita niya ang mga gwardiya sibil na nakabantay sa lansangan at nadama ang panganib na kaakibat ng kaguluhang iyon. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng biglaang kapahamakan, dulot ng sabuatan at ang matinding takot, kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa mga pangunahing tauhan sa gitna ng labis na panganib. Sa kabuuan, ipinapakita ng kabanata ang matinding tensyon at kalituhan sa bayan, ang sakripisyo at pag-iingat ng mga inosente at ang biglaang trahedya na nagbabalik ng takot at panganib sa paligid ni Ibarra at ng kanyang mga kasama.